Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa panibagong blessing na naman po kay Chinita Princess mga kakipi. Kaya nais po natin siyang batiin ng another congratulations para sa kanya. And saka tungkol din po dito sa botohan sa SDA. Ayan, abang na abang at tutok na ngayon ang Kimpaw Lancia sa botohan dahil napakahigpit ng labanan. Pero bago po tayo magsimula guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na dyan sa baba para mag-updated kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, ayaan yung basahin ko ang comment dito nila Miss Van and Miss Feli Rigondon. Ito po ay aking pamamaraan ng pagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay sa pagtutok araw-araw sa ating mga balita. So, sabi nga po nila rito, congratulations, beautiful Kimi! Wow, ang daming pumila sa kakabukas na business ni Kim na HOLB. Good luck, Kim. It's good your sisters and brothers are there to help you. God bless you all. Ayan, yes, true mga kakimpaw. Sobrang nakakatuwa na dinumog ng tao, inulan ng tao, itong opening ni Chinita Princess mga kakipi. At ngayong araw, present din nga po si Chinita Princess sa House of Little Bunny para sa day 2 mga kakimpaw ng kanyang bagong pop-up store. So, hope na marami ulit ang bumisit mga kakimpaw. Ayan, mukhang maraming stock si Chinita Princess ng mga bags. Kaya hindi po kayo mauubusan mga kakimpaw. Ako po isa sa mga natutuwa na palago po ng palago ang business ni Kimi. Yan naman ang parati kong ipinagdadasal. Kasi yan yung nakikita ko na para mag-focus na si Kim sa kanyang business and maglay daw sa showbiz. Bugbog na bugbog kasi si Kim sa mga bashes parati As a fan nalulungkot ako at nasasaktan. Anyway, dumako naman po tayo ngayon sa mga balita natin para po sa hapong ito mga kakimpaw. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol po dito sa SDA. Kung saan sabi nga po ni Kim Pao Green Heart Unity, ubos na funds namin, ubusan ng kayamanan to. Kaloka. Nako sa true kayo China. Nako nakakaubos nga mga kakimpaw ng kayamanan. Para naman ngang may kayamanan ako. Kakaubos ng laman ng bulsa mga kakimpaw. Tapos parang hindi naman nila dinadagdag. Nakakaloka tong app. Naku, sana imbestigahan yan ng SDA yung app kasi meron po atang mga hindi legit seller ng Chamsim. So wag po kayong bibili ng Chamsim basta-basta mga kakimpaw. Samantala, sabi ng isang komentor, ask ko lang bakit ang vote ni Pao or kay Pao nababawasan pag tumataas sa number 2. Hindi ba dapat pag tumaas kay Pao nababawasan ang number 2? Pansin ko lang, patuloy naman bumoboto ang Kimpaw Lancia. Kami dito sa bahay, 3 na kami bumoboto. Pinag-download ko sila ng app ng Idol Champ. Pero bakit ganun? Si Pao lang nababawasan ng boto. So, yun din pong ginawa ko, mga kakimpaw. Yung mga kasamahan dito sa bahay, kapatid, pati kapitbahay. Pinag-download ko po ng Idol Champ. Kasi nalilimit ako, mga kakimpaw. Meron akong hindi po maboto. So, yung ibang account, yun po yung ginagamit ko. Anyway, ayun nga. Tungkol po sa katanungan sa percentage ni Paula Avellino, patuloy po ang pagbaba. Ang nakikita ko pong sagot dito mga kakimpaw ay dahil hindi po mapasok ang boto kay Pau or sadyang masyadong malaki ang nilapag po ng kampo ni Ann Curtis. Kaya hindi po parang nakakount yung ating mga boto. Pero, hindi lang siguro ramdam natin kasi ang gusto natin umakyat ang vote kay Pao
Pero siguro naman yung ating mga votes kahit pa 200, 300, and 500 lang yan mga kakimpaw. Kung araw-araw natin tayong bumoboto kay Pao, unti-unti napipigilan yung pagbulusok po ng percentage ng boto kay Paula Avellino. Kaya napakahalaga po ng ating boto kahit magkano po yung budget nyo, yung kaya nyo mga kakimpaw, pwedeng-pwede po yan para lang ma-secure natin si Paula Avellino na manalo. So, tulong-tulong po tayo kahit simpleng or maliit lang po na presyo mga kakimpa. Basta marami po tayo, 'di ba pag pinagsama-sama yan, malaki din at malaki pong tulong mga kakimpa para ma-maintain si Pau at hindi po matalo ng kampo ni Ann Curtis. So, yun yung nakikita ko na possible reason, dalawa mga kakimpa. So, sana naman this last 2 days, no, wag naman po masyadong bagsak kanila si Ann. Kasi deserve po ni Paula Avellino. Lalo na po't mga tao talaga ang pumipili kay Pau na manalo. May usap-usapan kasi na Viva po ang nagpupondo kay Ann Curtis. Hindi naman mga fans, hindi naman mga tao talaga So, dapat kung sino yung gusto ng mga tao, siya talaga ang dapat bumoto. Kasi yun yung mas legit mga kakimpaw. Anyway, congratulations po pala ulit kina Kim and Paolo mga kakimpaw para po sa kanilang napaka-successful series na The Alibay. So, hindi nga daw po inaasahang mag-viral base dito sa Post TV. Pero alam nyo, sa totoo lang, ako, teaser pa lang, alam kong magba-viral na yan mga kakimpaw. Alam kong hahakot ng views talaga tong The Alibay. And kita nyo naman sa social media, di ba? Ang dami po laging views mga kakipi. And eto nga po mainit na pinag-uusapan sa social media na naka 70 million views na ang The Alibay. Ay bongga mga kakimpaw. So para sa akin, hindi po sa hindi inaasahan dahil teaser pa lang inaasahan na po yan ng mga fans. Kasi ibang klase, bagong timpla to para kina Kim and Paolo. Sabi dito, 70 million views na. Kim Pao, mas lalong pinatunayan ang lakas ng kanilang tambalan. Kaya dapat talagang manalo si Paula Avellino kasi talagang bongga to kanilang The Alibay. Talagang gusto ng mga tao, si Paula Avellino. Ang bumoboto sa kanila ay mga tao talaga. May mga nagsasabi po sa akin na sa akin na lang daw po sila magsisend pang vote kay Paula Avellino pero masyadong malaki mga kakimpaw. Grabe, nakaka-pressure mga kakimpaw. Lalo na kung mga 50k, grabe ang laki po nun. Mamaya magloko po yung idol champ, no? Yung mismong app, ayan. Kasi ako ako experience ng minsan, hindi ko po masagad yung aking vote mga kakimpaw. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo, meron akong mga dito kapitbahay na napapakiusapan mga kakimpaw. So kapag ganun kalaki na, hindi ko po alam kung ma-handle ko. Anyway, mabalik tayo dito sa Post TV. Patuloy na namamayagpag sina Kim Chiu and Paula Avellino o mas kilala bilang Kim Pao matapos maabot ang kanilang proyekto sa The Alibay ang mahigit 70 milyong views dahil sa napakalaking suportang natatanggap mula sa mga tagahanga, lalo pang napatunayan na isa sila sa pinakamatatag at pinakasikat na love team sa kasalukuyan. Marami ang humahanga sa kanilang natural na chemistry at mahusay na pagganap, dahilan upang patuloy na dumami ang mga manonood at sumusuporta sa kanilang proyekto. Hindi lamang ito isang malaking tagumpay para kina Kim and Paolo, kundi patunay rin na malaki ang papel ng digital platforms sa tagumpay ng mga artista. Sa panahon ngayon, ang milyon-milyong online views ay isa sa pinakamahalagang sukatan ng kasikatan at suporta ng publiko. Sa patuloy na pagtaas ng kanilang popularidad, marami ang naniniwalang mas marami pang matagumpay na proyekto ang naghihintay sa tambalang Kim Pao na patuloy na nagbibigay saya at kilig sa kanilang mga tagahanga sa loob at labas ng bansa.
Samantala, dumako naman po tayo dito sa pinakasentro ng ating update ngayong gabing ito, and pumapatungkol nga po ito sa top 50 Southeast Asian actress ever. 1920 to 2026 daw mga kakimpaw. So, ang mga ano po ito, ang record po nito ay sa Thailand, Philippines, Vietnam, and beyond po ang nakalagay. So, ayan, nakikita nyo dito, number 1 mga kakimpaw from Malaysia, number 2 Philippines, and ito po ay si Miss Nora Honor. Ayan, Dali De Leon, sa Pilipinas din po. Number 4 si Angel Locsin from Philippines. And syempre mga kakimpaw, ayan, ang pag-uusapan natin ay si Chinita Princess or Kim Chu na nakabilang din po dito sa top 50 Southeast Asian actress. So, nasa number ano po siya, 16 mga kakimpaw, ayan. Andyan po si Chinita Princess, number 16 si Kimi. So, mula po to sa post ng World of Statistics, mga kakimpaw. So, top 50 Southeast Asian actress ever. Ayan. So, dyan po nagmula to mga kakimpaw. And makikita nyo dito si Miss, ayan, Vilma Santos, nasa top 29 mga kakimpaw. Ang dami pong mga kilalang artista dito. Ayan, Nora Honor, Vilma Santos. Ayan, marami pang iba. Si Kimi nasa number 16. Bongga mga kakimpaw. Pasok sa top 20, no? Grabe nga naman ang nag-iisang Kim Chu. Sobrang nakaka-proud mga kakimpaw. Kaya naman batiin natin si Kim ng congratulations. Bongga ka talaga, girl. Pang-international talaga. Isa ito sa pinakamagandang balita na narinig ko mga kakimpaw dahil nga nitong nakaraan ang dami pong mga bash kay Kim ang tindi ng batikos kay Chinita Princess. Pero pansin nyo, ang gaganda ng mga sunod na blessings kay Kim Chu. Sunod-sunod din. May MMFF, di ba? Tapos eto, may paganyan. Tapos yung House of Little Bunny ni Kim, abay inulan po ng mga tao. So, looking forward, sabi nga po mga kakimpaw, looking forward for more blessings and big blessings pa kay Chinita Princess. Sabi nga di ba mga kakimpaw, daming nagsasabi na bakit kaya ang daming hanash ngayon kay Kim. Mukhang may malaking blessings na darating kay Kim Chu. And ayun na nga mga kakimpaw, hindi po nagkamali dahil si Kimi po ay ang daming blessings na dumating sa buhay niya. So, ano pong inyong masisay dito mga kakimpaw? Di na po natin iisa-isahin mga kakipi, no? Sobrang dami. Di rin po natin kilala yung iba. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat guys. Ingat po kayo palagi.